It's a slow weekend and usually kapag ganitong weekend, eto, errands yung ginagawa talaga natin, no? Dito sa Hong Kong. But yun, I decided na isama kayo dito sa ating errands day. Yun yung agenda natin for today's video, guys. Diba? Life in Hong Kong, shenanigans. So yun guys, totoong chismis. Ang mahal ng lahat ng bagay dito sa Hong Kong. Pero medyo expected talaga mahal yung bigas. Well, at least dito wala naman nag-promise na magiging 20 pesos. Yan. Kaya kamada ko lang, ayusin ko lang yung mga pinamili natin kanina dun sa grocery. Meron tayong bagong trabaho dito sa Hong Kong, di ba? Muntik na talaga ako mapauwi ng Pilipinas, to be honest. So yun mga ma'am sir, welcome back to my channel. It's a slow weekend today. Ayan, usually ganito lang naman talaga ang weekends natin, no? Kasi hindi nga tayo nakalabas-labas the past weeks dahil sobrang maulan. I mean, kung nabalitaan nyo, nag-T10 black rainfall dito sa Hong Kong the past 2 weeks. Kaya ayan, ngayon lang tayo ulit nakalabas. Ngayon, kung kailan maganda yung panahon, wala naman tayong plan na umalis-alis, no? But yeah, it's a slow weekend and usually kapag ganitong weekend, eto, errands yung ginagawa talaga natin, no? I mean, buhay OFW talaga. But yun, I decided na isama kayo dito sa ating errands day dito sa Hong Kong. So, may mga nag-comment din kasi before, like, kung pwede ko daw bang ipakita kung magkano yung mga bilihin dito sa Hong Kong pag mag-grocery, ganyan. So, yun yung agenda natin for today's video, guys, diba? Life in Hong Kong, shenanigans. Ayan, dito tayo ngayon sa Welcome. Isa lang to sa mga kumaga grocery stores or chains dito sa Hong Kong. So, along with Park and Shop, no, Bayata, City Super, yan yung mga medyo malalaking mga grocery chains dito sa Hong Kong. So, itong Welcome yung pinakamalapit sa tinitirhan namin. Kaya dito kami usually talaga namimili ng aming commodities, basic commodities. Wow! Basic needs na kailangan natin sa pang-araw-araw. So, dito kayo dadalhin, mga ma'am, sir. Okay, mag-grocery shopping tayo. At papakita ko sa inyo kung magkano nga ba ang mga bilihin dito sa Hong Kong. So, yeah, let's go. Let's do this. So, yan. Kahit na weekend, medyo konti yung tao ngayon, which is good. Usually talaga, medyo maraming tao kapag ganitong weekend. Katulad noong mga nakaraang weeks, medyo maraming tao dahil yung iba talaga mga locals, nag-hoard sila kasi kapag ganyan na maulan or napaparating na mga bagyo and all. So, medyo may pag-hoard na nangyayari. Kuha na ako ng cart natin. So, ayun, dito tayo. So, makita nyo rin, medyo maliliit lang din yung mga grocery stores dito sa Hong Kong. So, katulad nito, sa Welcome, di ba? Ang kikitid, unlike dun sa Pinas, ganyan na medyo spacious. Ayan, dito sa Hong Kong, usually talagang tipid sa space. Pero usually naman, kompleto na yung mga pwede nyo mabili. Katulad dito na kami namimili. So, meron dito mga gulay, kagulayan. Ayan, usually ganyan yung mga presyo nila. $18 for 2. Tapos, yan, yung mga cabbage, $7 naman. Tapos, ito, $15 yung carrots. Isang dami. Tapos, may mga fruits na rin dito na available. So, yan yung mga presyo. Diba? Tapos yun, usually talaga ganyan. Medyo maramihan yung pagbili. Ganyan yung amount or amount talaga. Ganyan yung dami. Tapos tinan nyo yung mga ano rito, guys. Ito kalalaki yung mga talong dito. Diba? So tulad yan, $18 for 2. So usually rin dito sa Hong Kong ganyan. Mas makakamura kung dalawa yung bibilin nyo. So yan, perfect din. Kunwari, turista kayo or bakasyonista, meron din dito mga bread. Yan, pang breakfast and all. So, yung price is from $9, 9.5, hanggang ito, may mga 17.5. Ito na yung mga parang tasty bread or yung mga pangmaramihan. Ayan, tapos, yun nga, nasabi ko kanina, mas mura kapag mas marami. So, katulad nito, 8.5 yung isa. Pero kapag dalawa yung binili nyo, ayan, 13.5 na lang siya. May Ovaltine dito na bread. 2 slices na to, 15 for 2. Ayan. Ito parang masarap.
Ayun, Ovaltine cake roll. Diba? $15 for to din to. Tapos, yan. Meron din sila mga ano dito. Diba? Mini Swiss roll. Na iba-iba yung mga flavors. 15 for to din. Tapos, $10 ang isa. So, I would suggest na dito kayo bumili ng mga snacks instead dun sa mga kondini kasi usually mas mura rin talaga sa mga grocery shops or grocery stores dito. So, since nandito na tayo banda sa mga meat, so yan, makita nyo guys, ganyan yung presyuhan ng mga ito isda. 10.8 ang 100 grams. Yan, wala rito yung mga usually yung mga although sa mga ibang mga grocery shops, meron yung mga buhay-buhay pa, mga fresh ganun. Pero yan, katulad nito, pampano. Ayan, di ba, ang mahal. Pampano na yan, isang piraso is $39 na. Pero yan, masarap yan, isinigang. Sinigang na pampano, di ba? Tapos, meron din yung mga ayan, chicken wings. Ito kasi may mga breading or may mga flavor na, kumbaga, marinated na, $36. Ito yung mga ready to cook na yan. Pork chop, $22. Ayan, tapos, ito, usually naman yung mga paganyan. Ito usually mga binibili namin, mga chicken legs, pang tinola, $33. Medyo kakaiba kasi yung mga ganito nila, yung mga native chicken nila na ganyan, yung isang buo. Parang may ibang lasa for us. Pero yan, kung interested kayo, $39 yung mga yan. Kaya $38, iba-iba. May mga organic chicken din sila dito. Tapos, ayan, per pound din pala rito guys, or per gram. Ito pala per gram sila. Pero ibang mga per pound. Yeah, ito. Katulad nito. Chilled belly meat, pork meat, 43.5. Ayan, ito mura. Na-try na namin din to. Burger patty nila, $60 for 3. Ayan. Ito nga yun, diba? Kung isa lang bibili nyo, 29. So, mas mura talaga kapag mas marami. Minsan, nag-steak din kami. Ayan, $79 to. Isang piraso, $79, diba? So, kamusta naman? Kaya, well, mas mura pa rin kumpara dun sa mag-steak ka sa labas, diba? Ito, ang sarap to. Bili nga ako nito. Bibigo na kimchi. Ito, $12 isa. Bili tayo nito. Dati naka-buy one, take one pa. But ngayon, parang lang siya. Hindi siya naka-buy one, take one. Ito masarap din to, mga mamser. Ito yung Johnsonville na mga sausage, $64. Ito yung usually binibili rin namin. Ganun tayo sa. Sarap yung cheddar cheddar nila. Ito, $64 to. Medyo mahal lang pero well, mura sa Hong Kong kung tutuusin kaya goods na rin. And protein bars, $28. Ito, Bear Bells. Ito, kakaiba to. Protein bar cookies and cream. Bilang kaya sila? 28. Ayan, tignan natin. Baka magustuhan niya. So yung dati, na rin ako nito, nag-try ako na magganyan-ganyan yung mga cereal before kasi nga medyo ang hirap mag-prepare lalo na nung mag-isa. Kapag mag-isa ka, living solo. Ayan, solo living pala. Tama ba? Living solo or solo living. Ayan. So kapag wala akong breakfast dati yan, pinapatos ko dati yung mga cereal. So $15, $20, yan yung presyohan. Tapos ayan, nag-try din ako mag-oatmeal dati. Pero gusto ko yung chocolate eh. Hindi ako yung mahilig sa yung plain na oatmeal. Gusto ko yung chocolate na oatmeal. Ayan, buti konti lang din tao so nakapag-vlog tayo. Diba, kahit pa paano. Pero usually talagang hirap dito makipagsiksikan. Ayan. Buti chill lang yung mga tao ngayon dito and ayan, medyo hindi tayo nahihiyang mag-vlog dito. Dito sa Welcome kami bumibili kasi mas mura siya kumpara dun sa mga medyo mas malaking mga grocery like City Super or dun sa Yata. Pero pagdating sa choices, mas marami kasing choices minsan dun. Kaya ayun, medyo since maliit lang yung mga grocery dito, limited lang yung mga choices. So yan, kung gusto yung mga milk drink guys or mga chocolate drink, strawberry drink, meron sa rito yung Vita na brand. So ito chocolate, $21 for 4. Ito naman $22. Ayan, iba-iba. Meron ding Meiji. Ayan, na brand. Tapos meron yung mas malalaki. $15 ang Yakult dito, mga mamser. Diba?
Ayan. Pero kapag bumili kayo ng family pack na pang sampuan, mas makakamura kayo ng konti, $28.9. Pero minsan bonding din namin dyan ng mga ganito. Pag-grocery. Feeling ko kapag tumatanda ka na talaga, nagiging ano na siya. Parang yung pag-grocery shopping, nagiging therapeutic na siya for you. Maliban na lang din sa pagbabayad. Kasi yung medyo hindi therapeutic sa pag-grocery. Pero ayun, nakakamiss lang din. Yung dati na taga-turo ka lang sa grocery. Oo, hindi ikaw yung nagbabayad. Taga-turo, taga-kuha ka lang. Ganyan. Tapos yung parents mo na yung bahala. Ngayon, kailangan ka na mag-budget. Ikaw na yung responsable sa mga yun. And wala tayong magagawa. Ganun talaga ang buhay. Adulting is real, guys. Pero yun, wala lang. Reminiscing lang. Reminiscing. Cup noodles din dito, $26 for 4, $13 to. Yung cup noodles sa seafood. Ano ko meron gusto sila na curry yata. Pero parang wala na akong nakita. Ayan, mga noodles. Pero ito usually yung binibili namin. Yung missing na noodles sila. Ayan, 28.5, 8 piraso na yan. Pero ito yung binibili ko. Yung parang, ano matawag? Standard. Parang pork noodle ba tawag dyan? I-translate nyo na lang guys. Hindi ko ma-translate. Parang ramen. Ayan. $23 to. Ito usually yung binibili natin for our noodle fix. Ramen fix pala. Ganyan. So yan. Yan yung mga pa-noodles na rito. Ayan. Indomie nila. Ito. Mi goreng. Instant noodles. 27 for 3. Yung isang pack. $10. Ayan, bumibili rin kami minsan ng ganyan, mga ice cream. Ito may Häagen-Dazs dito, 79.9. So yan yung mga nakakabudol talaga. Yung kala mo, sobrang naka-sale. Diba? Katulad yung dating $95, ngayon 79, tapos 170. Tapos yan, may mga buy one, take one, or buy one, get one din. May mga promo. May mga melon na rin sila rito from Korea. Marami rito, like iba galing Japan din ng mga brand as far as I know. Diba? Ito, from Japan to, alam ko yata. Apollo Monaca. Ayan. So, may mga presyo ng mga ice cream nila rito. So, kung foodie kayo or gusto nyo mag-try ng mga ice cream, yan yung presyo, guys. Ayan, ito parang masarap ng dark na KitKat, $62.9. Itong Kowloon Dairy, ito, sikat na brand dito sa Hong Kong. Ito rin yung mochi na nakain namin sa may Haidilaw eh. Kaso kasi, parang ube flavor to. Parang yung ng ube. Tapos sila ibang flavor. Okay itong Kowloon Dairy, pero gusto ko lang humanap ng ibang flavor. Pero meron din sila mga ganito. Ice cream cups. Kowloon Dairy, $27 to. Ovaltine flavor naman. Ayan, parang sarap itong coconut flavor. Diba? 60 for 2. So ito naman, $35. Yung mint chocolate chips. Sarap sana kaso may nuts sa taas. Ayun. Okay na pala. May nakita ko yun. Toblerone lava cake. Tsaka Oreo cheesecake. Parang sarap niya. Ayun. Oreo cheesecake, $25 lang to. Diba? Tapos meron yung ito, Toblerone lava cakes. $25 lang din to. On this side, ito rin yung mga chilled products. Mga food na easy to prepare na, like, ayan, mga siomai. Ayan o. Ito shrimp siomai, steam na lang, $42.9 for 3. Tapos meron din yung mga meatballs, beef siomai. So basically hindi ko pa rin natatry iba dito. Pero si Love marunong na siyang gumawa ng siomai. So yung siomai na lang yung kakainin ko. Pero ayan, yun yung mga presyo ng mga siomai. May mga mas mura naman, $25.9. Yan, usually napapansin ko sa mga locals dito, ganyan lang din binibili nila yung mga
ready to eat na rin. Kasi, syempre, sobrang halaga ng time dito sa Hong Kong. Kung tutusin, like, huwag niyo mamasamain kung lagi sila nagmamadali, yung mga locals. Kasi sobrang valuable ng time para sa kanila. Like, bayad yung bawat oras para sa kanila. Kaya, ayun. Ako nga feeling ko na ano ko na rin siya. Parang na-imbibe ko or, kumbaga, ano ba tawag din? Nahawa, in a sense. Kasi nambilis ko na rin maglakad. Parang, naiano ko na rin sa sistema ko yung pagiging ano nila, pagiging pagmamadali. Kaya ayun, medyo minsan may mga times na nagmamaldita sila or what. So wag nyo lang masamain dahil talagang ganun. So ito yung mga seasoning natin, Maggi seasoning. Ito favorite namin to. Ayan, $11. Ito yung maanghang na Knorr seasoning dito. Goods yan. Pwede rin souvenir. Ang pasalubong or pwede yung iuwi sa bahay nyo. Pwede yan. So ito yung mga canned goods. Ayan. Wala lang yung mga corned beef na katulad sa atin. Pero ang usual na binibili namin dito is ito. Yung Hormel, $36. Tapos itong Kelly's. Ito guys, masarap to. Although konti lang siya. Ayan, parang 3 to 4 slices lang to. Pero masarap to. Like $26 dalawa. Ayan, solid na solid to. Yung bacon bits nila na Kelly's luncheon meat. Ayan. Tapos, may nakita ako, ito, yung Great Wall. Actually, masarap daw to. Ayan, yung luncheon meat na to, Great Wall. Medyo mahal lang siya. Ayan, $45 yung tatlo. Tapos ito, 15 isa. Pero okay din daw to. Ayan, pork and ham. Ayan, Great Wall, pork and ham. Ayan, okay din daw yan. So dito sa mga inumin, makita nyo meron dito. Ito usually, ganito na lang yung binibili ko rin. Minis, $25. Ayan, mga Coke Mini. Yung ganyan na lang ako. Dati nakakaubos tayo ng 1.5. Totoo yan. Ngayon, wala. Mga tanda-tanda talaga medyo hinay-hinay na tayo sa mga ganyan. Dito kami napapagasas talaga sa mga inumin. So, bumibili pa rin ako ng distilled water. $21 yung isa. So, yan. Yun yung mga distilled water nila, guys. Yung binibili ko usually ito, Meadows, $21. Tapos, wala na kasi yung iba eh. Ayun, ito kasi iba yung, parang may ibang lasa for us. So, talagang distilled. 42 dalawa. Itong Watson. So, kuha na rin tayo nito. Medyo dito tayo napapagasa sa tubig, guys. Kaya, although yun, in general naman, potable naman yung water dito sa Hong Kong. Ang galing sa gripo. Pang ano lang siya, for us, pang saing. Ayan, pero kapag sa inom talaga, bumibili pa rin talaga ng distilled water para safe. Kasi medyo sensitive din ang ating tummy. Tummy. Kala mo naman talaga hindi laki sa laki sa Pinas, laki sa poso. Pero hindi, seryoso. Medyo sensitive yung tiyan natin sa tubig. Kaya talagang we opt to buy yung mga ganito. So, ayun, para sa mga travelers din hindi lang para din sa mga nagbabalak pumira dito sa Hong Kong, ganyan. Even for travelers, mas tipid talaga guys kung bibili kayo ng tubig na ganito, yung pang malakihan, tapos refill na lang kayo na sa mas maliliit. Kasi parang isang bote yata ng tubig na parang 400 ml. Nasa $11 na yun. So, ito, parang ilang liters na to? 5.5 liters, $21 lang. So, laking tipid nun if ever. Diba? Lalo na kung medyo mas matagal-tagal kayo rito. Like 3, 4, 5 days. Ayan. Bili na kayo ng malaking water. Ayan. Ito yung recommend ko. Yung Meadows na distilled water. $21 lang siya. So kung medyo, alam niyo yun, sanay kayo sa Absolute, Wilkins. Ito yung mas parang counterpart niya for me. Kasi walang, langit-ngit dun sa throat. Langit-ngit. Walang aftertaste, kumbaga. So, swabe siya for me. Ayan, yung mga may hilig sa chips. May hilig kayo sa chips. Ito yung mga presyohan. So, $24 for 3. Kaya usually talaga hoarder yung mga taga rito. Kasi ganun yung datingan. Ganun talaga yung nila rito. Presyohan. Parang mas marami, mas makakatipid kayo. Ayan, may 45 for 2. Yung Cheetos na puffs. Parang sarap naman ito. Tapos ito, Pringles, 35 dalawa. Ganyan yung mga datingan, ganyan yung mga presyohan, guys.
ito yung mga office mates ko na local. Ito yung sinasabi nila na pwede rin, or sinadjust sila dun sa namin ka-office mate na dumalaw dito sa Hong Kong. So, 12.9. Parang, yan, shrimp cracker. Ano siya talaga? Parang Hong Kong delicacy siya. Ganyan, or what. Pero nakalagay dito, Japan food selection. Ba't ganun? Anyway, baka hindi yan yung brand. Basta may pinakita sila na picture na parang ganyan. So, pero para lang magkaroon ng idea yung mga mapaano man, mga magbabalak na tuminal rito sa Hong Kong, mga Pinoy, ganyan. Nakatulad natin na makikipagsapalaran or kung turista man at least may idea kayo kung magkano yung mga bilihin dito. So yun guys, totoo ang chismis. Ang mahal ng lahat ng bagay dito sa Hong Kong. So yun sinasabi natin, di ba? $13 for 2. Yung ganito. Yung 800 ml. Ayan, tapos ito yung, I think ito yung pinakamura na medyo okay para sa akin, yung Vita Water Distilled, $5 to. Tapos $8 yung mas malalaki. Ito 1.5, di ba? Evian dito is 15 dalawa, $10 isa. Pero hindi ko talaga gets. Bakit may mga gusto ng Evian? Ako hindi ko talaga siya gusto. Siguro sanay lang talaga ako sa normal na tubig, yung hindi pang mayaman tubig. Mga chill-chill lang, gano'n. Mayroon sila dito ang Prime na energy drink. $20 for 2. Diba? Kapag bumili ka ng isa, 23. Ayan. Pero kapag bumili ka ng dalawa, $20. So, syempre, doon na sa dalawa, diba? Nagloloko tayo dito eh. Ito okay ito. Strawberry banana nila. Sarapan ako dito. Pero kung meron pang isa yung parang soda pop ba yun or what? Pero wala, hindi available ngayon. Gatorade din na $10. Ayan. Pocari Sweat, meron din. Ayan. 76 for 2. Pocari Sweat nila. Ayan. So, kung nadi-dehydrate kayo, lalo ngayon sobrang init guys. Ayan, pwedeng-pwede yan. Ayan, para sa mga mahilig magkape, diba? Parang ang sarap din ito, coconut latte. Sorry. Ayan, coconut latte nila, Nescafe, $23 for 2. Ayan, yun yung mga pwede ninyong try dito guys, na mga coffee. Ayan, tsaa meron din. Ayan, sa Sidoc, 15 dalawa. Hindi na kasi ako nagtsatsaa talaga guys eh. So, anyway, ito nga yung mga sikat dito ng mga brand. Ito, yung Vita na brand. Pero ako hindi ko siya trip. Tsaka itong VLT. Pero just so you know, merong VLT dito, 29 for 2. And lemon tea. Ito peach flavor. Na tea din. Ayan, iced tea. Oh yan, diba? Proud to be Pinoy. Merong San Miguel Pale Pilsen dito. Dati bumibili-bili pa ako ng mga ganyan. 62 for 2 yung apat na can. Tapos may San Miguel, diba? Mahaba-habang inuman. Pero ito, nasarapan ako dito sa Carlsberg. Kumain kami sa isang Daipaido. Ito yung in-order ko na beer. Masarap siya. Tsaka itong Hu Garden na peach. Ewan ko, talagang inaamats ko rin yung peach flavored drinks ngayon. Pero masarap to. Yeah, 90 for 2. Pero dami pa. Dami sila mga local ano rin dito. I think yung Qingdao na brand. Ayan. Ayan, so okay din to. I mean, I haven't tried it before, pero ayan. Alam ko may mga local beer. Blue Girl, $51. So, hindi mga Japanese beer or Japanese beer ng mga brand like Asahi, ayan, Kirin, Ichiban, Sapporo. And actually, pwede ring alternative tong Welcome guys kung bibili kayo ng mga pasalubong. Kasi mura-mura rin siya kumbaga. Kung tutuusin, $10 lang. So parang, ba't ganun? Parang antigas na. Ayan, may Ovaltine popcorn din. So may mga chocolates. Ayan, dami rin dito. So mga biscuits, meron din. Ayan, may mga buy one, get one free sila. Parang sikat yung garden talaga dito. Parang ang dami. Ayan, wait lang. Parang yung binibili ni Love na Cambly Matterhorn biscuit, chocolate biscuit. Ayan, 43.5. Ito mga Quadratini mga biscuits. Yan yung presyo, $43. Biscoff, $29.9. Inaamats ko rin dati to, yung Hansel cheese sandwich na dito. $50 tatlo.
Oreos, meron din 25.5 ang dalawa. Yun, meron sila dito. Skyflakes, parang kakaiba. Parang hindi ito yung Skyflakes na nakalakihan ko. Medyo bougie yung yung packaging. Parang iba. Siguro pang export quality siya. Ayan, meron silang bench dito. Inamatch ko rin to before. Ito yung galing sa Korea. Mga chocolate crackers. $20 tong bench. Ito rin, inaamats ko rin ito ng bata ako eh. Yung yan. As in talaga guys. Alam ko talaga iniiyakan pa namin ito magkakapatid. Kasi ang mahal ng yan dati, parang 12 pesos yata isa. Panahon nun, 12 pesos is a big amount of money. So yan, magpapabili pa kami ng yan before. So, ito 18 Juberry, di ba? Mga kinalakihan talaga. Alam mo kung millennial ang tao kung umaamats ng Juberry dati. Meron din pala rito. Ayan. 54, dalawa. Ayan, ganito yung mga saging dito sa Hong Kong, guys. Makikita nyo, di ba? Kakaiba. Green na green. Pero kapag kinain mo naman sila, medyo may tamis naman na sila kahit pa paano. Pero yun, ang hindi ko lang talaga maintindihan, bakit kapag yung saging nandito pa sa grocery, parang ang tagal masira. Pero kapag nilabas mo na sila ng grocery, for some reason, ang bilis nilang mangitim. Mapansin nyo rin ba yun? But anyway, 4.9 per pound yung saging dito. Pero meron na yung sweet banana na $20 yung isang pack. Katulad niyan. So ito yung mga produce products. Yung onion namin dito, $10. Yung isang pakete, o isang ganyan. Ito, uso sa mga locals to. May sila sa ganito. Yung kiwi. Pero if ever interested kayo, $18 limang piraso ng kiwi dito. Tapos ito dragon fruit din. Ayan, mga inaamats na mga locals dito. Mga dragon fruit na ganito. Pero ako naaasiman talaga. Ewan ko, parang hindi ko siya trip. So, ito pa yung mahal talaga dito sa Hong Kong, guys. Ayan, bigas. Mahal lang bigas dito. Usually sa mga restaurant tuloy. Sa mga grocery, ito na yung pinakamarami. 8 kilos. So, katulad nito, $92 to. Yung 8 kilos na rice na to. Diba? Pero ako, yung binibili ko, usually ito lang, $85 na Thai Jasmine Fragrant Rice na Yupin King. Yan talaga yung presyo. May $109. Iba-iba yun. Basta sobrang mahal talaga. Ayan, wala yung mga kaban-kaban dito. Pero medyo expected talaga mahal yung bigas dito sa Hong Kong. Well, at least dito wala naman nag-promise na magiging 20 pesos. Ganun. Ayan, so totoo lang, dito kami malakas gumamit ng mga kitchen towel na yan. Pero yan, so far, ito rin ang bibili natin. Medyo marami-rami na to. I think okay na to. Parang ito lang naman kailangan kong bilhin for now. Hindi naman ako pala tissue dati. Pero yun, napunta tayo dito sa Hong Kong for some reason. Talagang kumakamada tayo ng marami-raming tissue. So nasanay na lang din talaga siguro. Dati kasi diba tabu-tabu lang, ganyan. So, mahal nga lang talaga yung tissue dito. Ayan, $72 dalawa. Kaya, ganun talaga ang life. Diba? Pero hindi mo na ako bibili. I think mayroon pa naman ako doon. Marami-rami ako nabili last time. Kaya, yun nga. Usually talaga, mas marami kang bibilhin. Mas makakatipid kayo. Minsan talaga, ayan, nag-hoard tayo. As in, napapa-hoard tayo. Kasi, ganun nga yung, rito, kalakaran talaga. Unlike sa Pinas, diba? Usually parang, bibili ka sachet, pang maliliit lang, or maliliit lang yung mga amount. Maliliit lang yung mga pakete, ganyan. Siyempre, kasi siguro, yun, mahirap ang buhay sa Pinas. So, hindi naman lahat merong kakayahan na mamili ng mga medyo pangmaramihan or pangmalakasan kasi nga medyo mahal siya. Kaya, ayan, understandable. Pero dito, talagang medyo may pagka-hoarder yung mga tao. Kaya, mas marami silang binibili sa isang puntahan. Okay, so, anyway, ito lang kasi yung spot na kaya kong mag-vlog. Ito pa talaga sa mga tissue, no? Wala kasi maka-jebs. So, ayan, syempre, pambahay-bahay, ayan, ito, may action din dito, dishwashing liquid. Ayan, pero ito nga, isa pang tip para sa inyo guys, mas malaki talaga yung bilhin nyo ng mga ganito. Ayan, kailan ko lang siya na-realize na dapat talaga, no, mas malaki yung bilhin kasi mga maliliit. Tapos, meron dito yung mga refill na lang.
Diba? Mas okay yun. Ayan, usually bumibili rin ako ng mga ganito. Mga wipes. Ayan. Kapag pala dalawa, binili mo, buy the second one, half the price na. So, 75, dalawa. Bili na ba akong dalawa? Sayang kasi, ganun din naman, di ba? Parang bibili na naman ako next time. So, might as well. Yan, bili na rin tayo ng hand wash. Ito, $10. Ito usually yung binibili ko kasi mas mura-mura. And okay naman siya. Ayan, hindi nakaka-dry na skin. Pero yan, just to give you an idea guys, lalo na yung mga planong magmanirahan dito. Ayan, pag-ipulan talaga, paghandaan kasi hindi biro yung presyo or yung bilihin sa Hong Kong. So, pero yun, sana makatulong yung vlog na to. Magkano kayo ng idea at least, di ba? Para mag-gauge nyo yung pwedeng dapat maging budget for your supplies or groceries. Pero usually naman yung mga ganito karami, tumatagal na siya for us ng 1 to 2 weeks. So, depende rin talaga. Ako, personally, yun yung budget ko like per week. Parang nasa 300 per week yung sa groceries. Tapos, minsan kasi hindi naman siya laging binibili. Alam niyo yun? Parang, minsan ka na naman bumili ng towel, ng mga kitchen towel, ng mga tissue, mga toothpaste, yan, mga sabon. Hindi man lagi-lagi. Pero yung mga usual talaga, yung mga common like tubig, bigas, ano pa ba? Mga chicha, ganun, mga food. So, basta around mga $300 to $500 talaga. Usually, kapag mag-grocery kayo, yun yung at least nilalaan ko for that. Ayan, sa mga Fabcon, sabon, ako ang ginagamit ko personally is itong Ariel, not sponsored, pero ito, nababanguhan. Kahit yung pumunta yung family ko rito, kinomend nila yung amoy ng mga pang laundry. Ito yung combo namin, itong Ariel, ito 89.9 siya. Tapos itong Comfort, wala kasing rito eh. Wala yung katulad sa atin na Downy yung Parang ito na yung pinaka niya, counterpart, kumbaga, itong Comfort Antibac. Okay yan. Pero meron din yung mga ganito. Ito nga yung sinasabi ko kanina, na mas mura kapag refill na lang. Kasi ito parang nasa 880 ml lang. Ayan. Pero yung refill na 2 liters, $22. Tulad nito, di ba? So, mas mapapamura ka talaga kung yung refill na lang yung bibilin mo kaysa yung ganito. Kasi same lang naman sila ng scent or same lang yan ng brand, di ba? Pero ito, $23 to. Di ba, yung mga ganitong klaseng pagpaplano, tsaka ganitong klaseng decision sa buhay, inevitable eh. Dadating ka sa ganitong stage, ganitong phase ng buhay mo na kailangan mo nang maging responsable, di ba? Ikaw na talaga yung gagastos. Gone are the days na taga-ano ka lang, taga-hablot ka lang ng gusto mong ipabili sa parents mo. Pero, ganun talaga guys. Adulting is real, so talagang kailangan lang kumayod para may panggastos tayo. So yun, I think magbabayad na ako. So, meron silang pa-promo rito. Ano to? Ito rin pala usually yung mga ganap dito. Meron silang mga pag-collect ng stamp. Tapos pwede kang makakuha ng mga items nila. So I think magko-collect tayo. Marami tayo nabili kaya kuha tayo ng stamp natin. Tapos yan, meron na rin dito mga self-service kiosk or self-checkout kiosk. Kaya mas madali. So card na lang din. Pwede rin octopus, credit card, ayan. So if ever kailangan nyo ng plastic though, sabihin nyo lang dun sa counter, Gaudoy, bibigyan kayo ng plastic bag. So, ayan, Gaudoy. So, yun yung total natin, guys. Naka-discount tayo, $45, that's $479. So yun guys, tapos na tayo sa ating grocery shopping. So, yun pala, usually yan, meron kaming YUU rito. Parang ito yung loyalty card sa Hong Kong. Actually, marami sila pero isa lang tong YUU sa ginagamit talaga namin. So, whenever you do your grocery, okay din na mag-collect ng mga ganito. Points din na pwede mong i-redeem, pwede mong gamitin as, rebate para din sa mga binili ninyo. Pero yun, sa welcome YUU yung gamit. Okay? But anyway, yun nga. Tapos na tayo sa ating grocery shopping. Nakahalos $500 Hong Kong dollars din tayo for all of this stuff.
Again, yun nga yung usual talaga. And hindi naman siya every week ganito talaga yung nagagastos natin, no? And dala-dala natin yung cart, no? So, kung tutusin, pwede mo talaga siyang dalhin. Kaya kung uuwi ka, kasi malapit lang din naman yung bahay natin dito. Yan, katulad ni ate, diba? Dala-dala niya yung cart niya. Pero yun, uwi natin to. Ito yung dadalhin natin. Papunta din. Ibabalik lang din talaga. Ayan, katulad nila, diba? Dala-dala nila yung mga cart nila. So, yung ganun yung gagawin natin. And yun, dito naman sa, sa Hong Kong, parang wala namang parang wala namang mag-attempt na nakawin yung mga cart nila sa mga grocery stores, diba? Kaya, pwede mo siyang dalhin, basta make sure lang na, of course, ibabalik niya siya, diba? So, katulad niyan, bababa na lang ako para ibalik siya. But, yun yung ating naging grocery shopping. Ang hirap na flag pa more. So, yan, dala-dala natin siya, diba? Parang ala Tita's Mall. Ayan, yun talaga, ganun talaga yung ganapan. Parang hindi na ako makakapag-vlog papunta sa bahay pa uwi. Kasi ang hirap, guys. Hirap ng, natin, ng kalagayan natin. Pero, ayun, pwede nyo siyang dalhin. Basta wag nyo lang siyang nanakawin, diba? Bawal magnakaw. Masama yun. Okay, guys. Ibabalik na natin ang ating, cart. Pero usually naman, kapag ganito, since bumili lang kasi ako ng bigas, kaya ako siya dinala. Pero most of the time, meron talaga akong cart na dinadala kapag nag-grocery. So, yun lang. Nakakwento ko lang naman kasi conversational tayo dito sa vlog na to. So yun mga ma'am sir, we're back here, sa ating flat. So, ayan, kinakamada ko lang, ayusin ko lang yung mga pinamili natin kanina dun sa grocery. Ayan, ayusin ko lang sila. And, yun, usually ganun lang naman yung, ganun lang yung weekend natin dito. No? Errands, kung wala namang scheduled na gala, talagang maglalaba, maglilinis. Tapos yun, the past 2 weeks kasi talagang maulan dito sa Hong Kong. So, wala rin. Hindi rin talaga kami nakalabas-labas ng jam. Hindi tayo nakapasyal-pasyal, no? Kaya, wala tayong mai-content. So, ito yung kino-content natin. Pero, yun nga, nabanggit ko kanina, may mga nagtatanong din about, yung, life in general dito sa Hong Kong. Particularly doon sa, yung pag-grocery or yung magkano nga ba yung mga bilihin dito sa Hong Kong ngayon. Kaya, yun yung ginawa natin for today. Naging busy lang din talaga kasi yun nga, nabanggit ko, I think sa previous vlogs natin, meron tayong bagong trabaho dito sa Hong Kong, di ba? Kaya talagang doon tayo nakafocus the past few weeks. Kung siguro 2 months ago, no, nakaka-create tayo or nakakapag-vlog tayo, like nakakapag-post tayo ng vlogs and nakakapag-travel. Teka lang. Nilipat talaga yung bigas. So, ganito ginagawa ko pala, guys. Ayan, nilipat ko yung bigas dito. Although malinis naman to, talagang lagayan siya ng bigas. Kasi dito sa Hong Kong, as you know, maliliit yung mga storage or maliliit yung yung bahay. Diba? Kaya, ang ingay. Kaya, every space counts. Okay na yan. So, yun. Usually, saan na nga tayo? Usually, nakapag-post ako ng vlogs like twice a week. Pero ever since nga nag-start tayo mag-work. So, yun. Wala tayo masyadong napapasyalan because sobrang focus nga sa work. Dahil, syempre, start pa lang tayo ng bagong work kaya kailangan nating galingan. Para lang din sa mga curious, no? Paano ako nagkaroon ng bagong work? Well, I had to leave yung previous work ko. Kasi siguro mas pinili ko yung sarili ko. Talagang I took the risk of like leaving yung trabaho. Sobrang nakapagod na rin. Nakakapagod siya in general. Muntik na talaga ako mapauwi ng Pilipinas, to be honest. Like, pinag-isipan ko na siya ng matindi. So, umabot sa point na nag-compute na ako kung makakasurvive ba ako the next 3 months na wala akong work. And kung sakaling hindi talaga siya mag-work out for me, then I'm free. I'm ready to like go back sa Pinas. And leave yung 9 to 5 corporate life, and mag-focus siya pag
ito, paggawa ng content, as in umabot ako sa ganung point. So, totoo lang. Kasi, yun nga, I think, yung mga time na yun, I just really wanted to, I really wanted to focus dun sa gusto ko talagang gawin. So, pero at the same time, naghanap-hanap pa rin naman ako ng bagong work. Like, dito sa Hong Kong, ang mga, ang sites? Ang mga job sites. Tama ba yung job sites? Basta yun, kung saan kayo pwedeng maghanap ng mga trabaho, pwede sa Jobs TV or sa LinkedIn. Ayan, so nag-apply rin naman talaga tayo ng matindi. Okay, so, ayun, talagang kahit wala akong bagong work, iniwan ko yung trabaho kasi kailangan ko na siya. Kailangan ko ng break. And there are times na talagang stress out na, hindi na nakakatulog. Ganong level. So, anyway, ayun, I had to leave that job. And I decided na yun nga, mag-focus muna sa sarili ko. Like, either try to do full-time vlogging hanggat naghahanap ako ng work. So, hindi pa naman ako like sobrang, ano ba tawag doon? Nag-give up doon sa corpo life. Ayan, pero ready na ako if ever na umuwi. Good thing, supportive naman yung parents ko on that decision. Even si Jam, they're very much supportive naman doon if ever. Siguro nandun lang din, I mean, I'm really grateful na may ganun tayong option. Na meron tayong ganung privilege to have that option na, alam mo yun, wag mo nang mag-work, try nating i-pursue yung passion natin, ganyan. Kasi not everyone has that privilege. Kaya, ayun, I'm really grateful enough na kahit papaano, nag-compute talaga ako, like literal. Sabi ko, okay, kaya naman siguro. But at the same time, syempre, iba pa rin kapag meron kang fixed na income. And sa estado natin ngayon, to be honest, syempre, I mean, meron tayong ipon, no? Pero at the same time, parang, ang hirap pa rin, di ba? Kasi may bills pa rin tayo na kailangan bayaran, ganyan. At the same time, if I really want to pursue something like content creation, iba rin dapat yung magiging investment dyan. Like, hindi lang time, pati pera, di ba? And at that point, siguro parang hindi ako like, baka hindi rin siya liquid for me. Like, talagang magastos din if ever. So, kaya ko bang i-sustain yung gano'n, di ba? Pero yun, dumating yung pagkakataon, merong bagong opportunity, bagong job opportunity na sobrang thankful ako kay Lord kasi ito talaga yung job na para sa akin. Like, ewan ko kung napanood yung previous vlog ko, like sobrang 5 years ago ba yan or what. Pero hindi talaga IT or hindi ito yung industry na gusto ko, yung IT, ganyan-ganyan. Ang first choice ko talaga is like advertising, more on the arts. More on the arts. Ayan. So ito, yung bagong dumating, mas related siya dun sa gusto kong gawin. I mean, yung industry. Kasi back in 2008, nag-apply ako for UST. Nag-exam ako sa UST. Ang gusto ko talaga is advertising arts. Now, 17 years later, ayan, napunta tayo sa advertising industry, di ba? Although nandun pa rin naman tayo sa adtech or sa technology pa rin. Pero mas malapit na siya dun sa gusto ko talagang gawin. So, yun. I just took the risk and it paid off. So, I'm really happy. I'm really grateful na I took that risk. And yun, nakuha ko yung job. I mean, ang dami ko in-applyan. There are so many rejections, so many failures. Ito, experience natin dito sa Hong Kong, yung nagpa-realize sa akin na hindi ako lagi yung magaling or definitely, I will get rejected sa mga bagay-bagay. Kasi, growing up, I mean, starting dun sa, adulting life, like, ang ganda ng simula. Like, syempre, hindi naman sa pagmamayabang, pero I was able to graduate with flying colors. Yeah. Sa isa sa mga, di ba, magagandang university sa atin. So, technically, parang naging madali yung start nung sa career natin. So, naging maganda yung unang job, ayan, mataas agad yung pay, hindi ko kailangan masyadong mag-effort. Kasi maganda yung naging credentials natin back in college. Pero yun, dito yung experience natin sa Hong Kong, parang pinamukha sa akin na wala yan. Like, hindi yan nagmamatter. Diba? Hindi nagmamatter kung magaling kang mag-aral noon or matalino ka or what. Talagang makaka-face ka ng rejection and I learned it the hard way talaga. Especially nung nag-decide ako na maging OFW, magtrabaho rito like abroad. Ganyan. So, ayan. Grabe, no? Yung pagtakal ko ng bigas, ang dami ko ng kwento. Pero yun, just in case lang, no, na
someone is going through the same challenge or same dilemma ngayon, pwedeng mag-resonate kasi tong story natin, di ba, na maybe try to give yourself some time na i-assess. Like, worth it ba na magstay pa rin dun sa trabaho or dun sa sitwasyon na sa tingin mo parang hindi ka naman vina-value. Parang ganun. So, again, I'm coming from like a more privileged, situation. Kasi may ganun tayong option. Not everyone has that. Pero, yun yung nakakalungkot na part. But maybe I am trying to tell this story para dun sa iba na merong ganitong klaseng situation din na siguro ang na-realize ko dun is nung nagbigay ako ng time sa sarili ko, dun ko talaga naibuhos yung effort ko or na divert ko yung focus ko dun sa mahalagang bagay. Which, in turn, parang naging successful tayo sa, paghanap ng bagong opportunity na mas swak dun sa gusto natin gawin. And of course, credits dun sa family ko talaga, kay Jam, na naging sobrang may support. Naging support system ko talaga sila. Like, hindi lang moral support, talagang spiritual support nandyan din. Of course, kay Lord, di ba? And at the same time, yun nga, parang sobrang naging siya sa akin, eye-opener na hindi ka palaging, tawag doon? Hindi ikaw yung laging panalo. Talagang matatalo ka, marireject ka, pero ang dapat mong gawin is try to like control kung ano yung mga bagay na kaya mo lang makontrol. Like at that point, ang kaya kong kontrolin is try to see kung magiging okay ba yung mag-full time ako na mag-focus dun sa content creation, and at the same time, mas nag-focus din ako na mag-aral, mag-prepare dun sa mga interviews, sa mga, sa pag-apply ng bagong trabaho, di ba? So, yun yung ating story, no? And sobrang happy. Ngayon, sobrang happy ako. Like, I'm at a better position, I guess, so far. At dun sa workplace, sobrang nakakapanibago. Parang bumalik ako sa pag-study talaga kasi it's a different industry. So, ayun, nakakapanibago kasi I was used to be like yung pinakabata dun sa office or pinakabata dun sa workplace. I mean, hindi naman pinakabata, pero I used to be like yung tipong, alam mo yun, nandun sa grupo ng mga bata. Ngayon, nakakapanibago kasi ako yung pinakamatanda sa group na to, na napasukan ko or dun sa team namin. So, ayun, it's a different challenge, pero so far, okay naman. Mas masaya, mas nakakatulog tayo na mahimbing, yun yung importante. And mas nabibigyan natin ng time yung sarili natin. Although nakakapagod pa rin, yung 9 to 5 job natin, talagang yun pa rin talaga yung bumubuhay sa atin. So, at least I was able to still continue doing content or creating content kasi mas happy tayo, di ba? So, hopefully, mag-resonate yung storya natin sa iba rin na nagtatry, maybe dito sa Hong Kong or sa ibang bansa, going through the same phase. Okay, so, anyway, ayan, nakamadra natin yung ating rice. So, kailangan aesthetic pa din. Ayan, tapos, yun lang. Niligpit na natin ating mga gamit. Nagsimula lang sa bigas. Diba? Oh my gosh. Nagsimula sa bigas, naging dramatic na tong vlog na to. Pero yun, minsan lang ako mag-itong vlog, diba? Na life in Hong Kong, ganyan. Pero, let me know kung sa tingin nyo, pagpapatuloy ba natin ito? Nabasa ko lang din kasi yung parang sa YouTube nga na kapag yung mga, nakikreate ka ng long-term content katulad nito, kailangan na, meron ka ring, connection with your, tao dito, with your subscribers, diba? So, ito yung way ko to like connect or at least share yung story natin kahit papaano. So, ayun, hopefully, diba? May na-inspire tayo. Hopefully, may na-inspire tayo kahit papaano. And, ayun, kung sa tingin ninyo, itutuloy-tuloy natin. Yung parang tips din, kumbaga. Kasi ako, yun nga, in my more than 6 years dito sa Hong Kong, ang dami ko natutunan. Ang dami nating natutunan talaga. Like, living abroad, living dito sa Hong Kong. And kung meron ako mga bagay na sana natutunan ko dati, talagang, or nalaman ko dati, sobrang gusto ko siyang i-share. So, let me know, guys.
in the comments kung sa tingin niyo itutuloy-tuloy natin ganitong klaseng vlog. If you're keen on, learning more about our life dito sa Hong Kong, comment niyo yan. Kasi meron talaga, madami tayong mga tips or marami na nga tayong mga learnings dito, based on our experience. Kaya, yun, kung gusto niyo silang marinig from me, I mean, hindi naman ako expert. Ang dami ko pa rin pagkakamali. Ang dami pa rin natin natututunan as we go on. Wow. As we go on. I mean, habang nandito tayo sa Hong Kong. So, ayun. Siguro, katulad nito, yung paghanap ng bahay, paghanap ng bagong work dito sa Hong Kong, ayan, yung mga ganong klaseng mga, mga bagay-bagay na pwede nating ma-share pa. Pwede naman. So, again, yun lang, mga ma'am, sir. And, hopefully, makapasyal-pasyal tayo. Kasi yan nga, medyo hindi magandang weather situation the past few weeks. Hanggang ngayon, week nga yata, maulan dito sa Hong Kong. So, hindi tayo makalabas-labas pa. Diba? Kaya, ayun. Try natin yung mga ganito muna ng mga chill. Wow. Mga chill-chill na vlog, conversational lang, ganyan. Bago ako tapusin itong vlog na to, meron kasi mga nagpapa-shoutout talaga. Naging na rin sa atin, parang naging parte na rin ng ating pagba-vlog. Pero gusto ko lang i-shoutout ang ilan sa ating mga viewers na talaga namang tumututok. Nanonood sila lagi sa vlog natin, so gusto ko lang silang i-shoutout. Teka lang, anong screenshot ko yun? Yung mga nagpapa-shoutout sa atin, hello to Miss Elora, EJ, and Jamie Tan. Ayan, sila yung mga nanonood sa atin, At nag-aabang sa ating premiere. Shoutout po sa inyo, Jamie Tan and Miss Elora, EJ. Siguro Tan din siya, or Miss Elora, EJ, and Jamie Tan. Hello po sa inyo. And shoutout din kay Marks Charlie Silva. Ayan, nanonood din daw siya lagi. So, shoutout po sa inyo. Thanks for always watching the vlogs. And yun guys, mga ma'am, sir, dito ko natatapusin ang ating vlog. Sana nagustuhan ninyo. At kung nagustuhan ninyo, don't forget to like, share, comment, and subscribe. This has been JB Domingo. Stay safe, God bless, and adios.